Okay, so purihin po ang Panginoon at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Amen. Madalas nating marinig sa pulpit yung mga katuruan about the blood of Jesus Christ. At tayo rin ay may mga basic knowledge patungkol sa kahalagahan ng dugo ng Panginoong Yesus na siyang luminis sa ating mga kasalanan. At ang dugo rin ng Panginoon, halos lahat ng mga Kristiyano alam yung katotohanan ito na dahil sa dugo ng Panginoong Yesus, tayo ay pinatawad ng Panginoon at nababilang sa kanyang banal na tipan. Subalit mga kapatid, ang mga katotohanan ng aking nabanggit ay iilan lamang sa tinatawag na the manifold benefits ng dugo ng Panginoong Yesus. At sa araw na ito mga kapatid ay magpo-focus tayo sa mga actual na benefits nito sa ating buhay. Napakarami po, manifold po siya cluster. Iisang act ng Panginoon sa may cross, pero ang daming implications na nangyari. At ito ay naipresent from Old Testament hanggang New Testament sa iba't ibang klaseng paraan at sa iba't ibang klaseng kahulugan. Kaya nga sa araw na ito mga kapatid ay ating pag-uusapan ito at hihimay-himayin sapagkat ito'y mahalaga para sa ating lahat sapagkat ito ay central sa ating pananampalataya. Mahalaga sa isang Kristiyano ang nauunawaan niya yung implikasyon ng dugo ni Jesus sa atin na mga mananampalataya. Bakit natin kailangang pag-aralan ito mga kapatid? Kasi kapag hindi natin ito alam, at kakaunti lang yung ating knowledge about the precious blood of Christ, dito papasok si Satan upang dayain tayo. Si Satan na-present ito ng Biblia bilang deceiver or accuser. Kaya yung ibang mga Kristiyano, nakita ko ito sa maraming bagay. Kapag hindi mo alam yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus, mapaglalalangan ka ni Satan. Kasi si Satan paglalaroan niya yung guilt mo. Dadayain ka niya. Papaniwalain ka na ikaw, wala ka ng pag-asa, ikaw ganito ka, talagang wala na. Mga kapatid, kaya yung iba, ang daming nagkakasakit at dahil hindi na-overcome yung mga ganong mga pangtutuya ng dyablo. Okay, tatandaan po natin, sinabi mismo ng ating Panginoong Yesus, the devil came to snatch, to kill, and to destroy. Totoo po ba yan magpahanggang ngayon sa atin? Yes! At kapag naunawaan mo to kapatid, yung ginawa, yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus sa buhay natin, may establish ka sa pananampalataya. At ikaw ay may establish ka sa pag-asa na meron tayo kay Jesucristo. Kaya mahalaga ito kapatid sa ating lahat. Ngayon, kapag naunawaan natin ito, yung authority and the legality and the power released by the blood of Christ, mawawala ng claim sa buhay natin ang kadiliman. Yung mga false accusations ni Satan sa atin ay mawawalan ito ng kapangyarihan. At hindi na siya makapagpupula sa puso natin ng takot at pagdududa sa kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Okay?
Pag ito ay naiintindihan mo, kapatid, mawawalan ng ang forces of darkness ay mawawalan siya ng grip sa iyo. Hindi na siya makapag-ooperate sa buhay mo. Kasi alam mo yung legal rights na meron tayo kay Jesus. Amen po ba? Ngayon, sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with the precious blood. Sipin nyo, no? Ginamit yung salitang iyon. Precious blood. Kasi napakahalaga niya talaga sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ang dami mga kanta ang nabuo na ginagamit yung salitang the precious blood of the Lamb or of Christ. Or as of the Lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ. Ngayon mga kapatid, ito po yung mga katotohanan. Kasi sinettle ni Christ once and for all yung ating mga kasalanan. At ito ay merong tinatawag na legal impact. Lahat ng ito ay may legal impact. So ngayon mga kapatid, ito po yung foundational truth ng ating pananampalataya kay Kristo. Foundational. So, dito tayo nag-umpisa ang lahat. Sa araw na to, hindi ko tatalakayin yung sanctification na kasunod nito. Ito yung starting point natin. At pagkatapos nito mga kapatid, once na masettle yung foundation, umpisa na tayo doon sa tinatawag na sanctification hanggang sa marating yung glorification. Pero dito lang tayo mag-concentrate sa araw na to sa tinatawag na positional sanctification na ginawa ni Christ sa atin through His blood. Okay. Merong tinatawag na the manifold legal functions of the blood of Jesus Christ. Pag sinabing manifold, hindi lang siya yung nalinisang ka sa kasalanan, hindi lamang yung pinatawad ka ng, ang dami po niyan, manifold. Actually, sa sobrang dami nga ng mga nag-gather ko na mga papaano ini-apply sa Biblia from Old to New Testament, yung blood ni Christ ay halos malamang hindi ko siya matapos itong araw na ito. Anyway, tutuloy natin sa mga susunod na linggo. Okay. So, itong lahat ng ito, lahat ng benefits ng cross ni Christ, lahat ng benefit ng kanyang dugo, ito ay legally para sa lahat ng believer. Kung ikaw ay talagang born again, ito ay para sa iyo. Pero kung hindi ka naman talaga na born again, huwag kang umasa. Kailangan mo munang ma-born again. Kailangan mo munang isuko ang buhay mo sa Panginoon para ang mga katotohanan ito ay mapasayo. Amen? Ito ay pag-asa sa lahat ng talagang lumapit sa Panginoon na sinuko niya ang lahat ng bagay. Tumalima sa Panginoon. Para sa kanila ang lahat ng benefits nito. Pero sa mga talagang hindi committed sa Panginoon, na wala namang talagang nag-uugnay sa Panginoon, wala itong power sa inyong buhay. Amen po ba? Ngayon, ano-ano po yung mga legal functions ng dugo ni Jesus? Unang-una, naligtas tayo saan? Sa puot ng Diyos. Yan ang unang-unang effect ng blood ni Christ. Naligtas tayo. Alam mo yan, isang mahalagang tanong yan eh. Bukang bibig ng mga Kristiyano yung kaligtasan. Pero ang tanong, saan ka naligtas? Unang-una, ang tao ay naligtas siya sa puot ng Diyos mismo. Na-escape niya yung judgment ng Diyos. Yan ang unang-unang katotohanan na ginawa ng Panginoon. At ito po yung mga verses sa New Testament. But God
shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Since therefore, we have now been justified by His blood, much more shall we be saved from Him, by Him from the wrath of God. Tatandaan niyo po yan. Kasi noong tayo ay makasalanan pa, ang tawag ng Bible sa atin ay enemies of God. Ngayon, doon tayo unang-unang niligtas ng Panginoong Yesus sa puot ng Panginoon. Tayo ngayon, presently, na-deliver na tayo sa puot ng Panginoon Pero meron itong tinatawag na culmination. Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, sa consummation ng lahat ng bagay, makikita natin sa tinatawag na the day of Great White Throne Judgment, yung completion ng ating salvation from the wrath of God. Sapagkat ang mga pangalan ng mga niligtas ng Panginoong Yesus ay nakatala sa tinatawag na Book of Life. At nakita naman natin yan sa may Book of Revelation. Sa Old Testament, paano ito na-i-present? Itong salvation from the wrath of God. Kung naalala ninyo yung Passover, o yung the 12 plagues, o yung the 10 plagues, yung pang-10 salot na ibinuhos ng Diyos doon sa land of Egypt. Ito ang sinabi ng Panginoon. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. And the blood will be the sign for you. Ito po ay Old Testament, Ito po ay, ito yung figure ni Christ, figure ng type ng blood ni Christ sa Old Testament. Bagamat ang ipinahid noon ay yung dugo lamang ng hayop na i-prescribe ng Panginoon. Pero ang tinutukoy po dyan yung pagdating, yung completion, yung tinatawag na the blood of Christ. And on the houses where you are, and when you see the blood, I will pass over you. Kapag daw nakita ng Panginoon yung dugo na yon, na nakapahid sa hamba ng inyong pintuan, sabi ng Panginoon, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. At sinugundahan ito, doon sa may verse 23, when the Lord God goes through the land to strike down the Egyptians, He will see the blood on the top and sides of your door frame and will pass over your doorway. Kaya nga pass over nilagpasan. Kung papaano sa literal sense noon, nilagpasan ng Diyos yung mga Israelita noon sa Egypt na nakapahid yung dugo ng lamb, how much more the blood of Jesus Christ sa atin ngayon. The ultimate sacrifice dumating. The power of the blood ang nagligtas, kaya na-spare tayo sa puot ng Panginoon. He will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. So yan yung unang-unang presentation ng blood ni Christ sa Old and New Testament. Lalagpasan ka ng judgment ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga, alam natin yan, kapatid. Dapat alam yan ng lahat ng mga born again kasi para hindi ka mapaglalangan ni Satan. Okay? Pangalawa, atonement. Alam nyo ba, very interesting, very popular sa mga preacher yung salitang atonement. But,
alam nyo ba, ang word na atonement ay ginagamit lang nung Old Testament. Sa New Testament, wala nang gumamit, no? Sa ibang translation except King James Version, nag-iisang verse lang. Sa New Testament, King James Version lang ang gumamit nito. Pero ang usual na ginagamit sa mga translation ay redemption, propitiation, reconciliation, remission. Yun na yung word na ginamit in replacement of the word atonement. At dito, bakit atonement, no? Bakit atonement ang ginamit sa Old Testament at hindi na yun ang ginamit sa New Testament? Mamaya, pupunta po tayo doon. Sa Old Testament, meron talagang isang festival na dedicated para sa maipakita yung kahalagahan ng atonement. At itong piyesta na to ng Israel ay tinatawag na the Day of Atonement or Yom Kippur. Day of Atonement. Inaabang-abangan ito ng lahat ng Israelita. Kasi sa araw na ito ay papawalang sala sila ng Panginoon. Lilinisin sila ng Panginoon sa kanilang kasalanan. Once a year. Every year. So yung effect ng atonement blood ay for 1 year lang. Kaya kinakailangang ulitin uli kasi yung mga hayop ay prefigure niya yung pagdating ni Christ, the ultimate sacrifice. Okay? Pagdating ng Yom Kippur or the Day of Atonement, merong nakatalaga na 2 kambing. 2 kambing na magkaiba ang magiging function niya sa paglinis ng kasalanan sa atin, sa bayan ng Panginoon. 2 uri, no? Ito mamaya, ito ay very important ito na maintindihan natin. Si Christ kasi ito. Parehas itong si Kristo. Ito ay tumutukoy sa functions kung paano si Christ namatay para sa atin. Paano ito na-present sa Old Testament in various ways. Okay, so dadalhin ito sa harapan ng tent ng meeting at si Aaron, yung high priest, ay magka-cast lots, magpapalabunutan. Meron silang casting lot system na tinuro din ng Panginoon. And then, yung isa na mapipili sa casting of lots ay yun yung mapupunta sa Panginoon. Ang ibig sabihin nun, yun yung papatayin sa altar, sasahurin yung dugo, at yung dugo ay dadalhin doon sa dakong kabanal-banalan. So yung isa ay magiging scapegoat. Yung isa, sin offering. Yung isa, sin bearer. Magkaibang katotohanan ang na-present sa 2 tupang ito para ipakita yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus sa buhay ng kanyang mga tinubos. Yung isa na napili para sa Panginoon ay papatayin yung sin offering at yung dugo noon ay sasahurin. Ang daming application noon, hindi na po natin pupuntahan yun. Ano? Pero yung kahuli-hulian ay dadalhin yung dugo doon sa dakong kabanal-banalan to the most holiest place ng tabernacle, kung nasaan naroroon yung tinatawag na the Ark of the Covenant. Once a year lang napapasok doon yung high priest. Once lang. At iwiwisik niya, sasawsaw ng saserdote yung kanyang daliri doon sa may bowl ng dugo ng sin offering at iwiwisik niya doon sa ibabaw. Kasi yung Ark of the Covenant na yan, yung ibabaw niya tinatawag na mercy seat or covering. Sa loob ng chest na yan, nandoon yung ark, yung tablets ng 10 Commandments.
yung 2 tablets of stone. At nandoon yung remembrance ng mana, nasa jar, at saka yung rod ni Aaron na tinubuan ng mga buds, okay, ng almond. Yun yung mga nasa loob niyan. Pero sa ibabaw ay merong covering niyan na tinatawag na mercy seat. Napakakapal nun. Ngayon, ipinapatak doon yung dugo 7 times at sabi rito, he shall sprinkle it on the atonement cover and in front of it. In this way, he will make atonement for the most holy place because of the uncleanness and rebellion of the Israelites. Whatever their sins have been, he is to do the same for the tent of meeting, which is among them in the midst of their uncleanness. So ganito nila nililinis yung kasalanan ng bayang Israel in the Old Testament nung wala pa si Christ. Pero nung dumating na si Christ, yung kanyang dugo, once and for all, minsan lang. Hindi katulad noon na yearly. Kailangang ulit-ulitin yung ceremony. Magkatay ng prescribed na animal. Ipatak yung dugo. Yearly. Once a year. Kasi talagang, hindi naman talaga nakapag-aalis kasi talaga ng dugo, ng kasalanan, yung dugo ng mga hayop. Ito ay nangyayari para in anticipation sa pagdating ng ultimate sacrifice, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. On the other hand, ano naman ang mangyayari sa scapegoat? Yan, dalawa yan eh. Yung isa, kinatay, yung dugo, dinala sa may ark, doon sa may holiest place, iwinisik doon sa mercy seat. Yung ikalawa, ay dadalhin ito ng matapos na i-confess, no? Sabi rito, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat. Ipapatong ng saserdote yung kamay niya sa goat na napili as scapegoat. And then, ipopronounce sa kambing na yon yung lahat ng kasalanan ng bayang Israel. Magkaiba yung functions, ano? At matapos may confess yung kasalanan ng lahat ng Israelita, ay ibibigay na ito doon sa tinatawag nilang suitable man, na alam niya yung wilderness. Dadalhin na siya sa wilderness, na dala-dala niya yung kasalanan ng buong bayan. Sabi roon, and the goat shall bear upon him all their iniquities, and to the land not inhabited, and he shall not go the goats in the wilderness. Sa actual practice ng Israel, sa history ng Israel, matapos na maipatong ng saserdote yung kamay sa ulo ng goat at ibuntun sa kanya lahat ng kasalanan ng bayan, habang yung kambing ay papalabas sa city. Kailangan kasing mailabas siya sa city away from the community of the believers. Habang inilalabas siya doon, yung mga tao naka-line sa gilid. Sasabunutan nila yung kambing, talagang nila. Kaya nga si Christ, alam nyo ba, nung si Christ ay nagsuffer sa anong ginawa nila kay Christ? Dinuraan, sinuntok, sinabunutan, sinipa-sipa. Ganon din ang ginawa nila doon sa may kambing habang nililid palabas. Diba? And then, actually, ganon-ganon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kung papaanong inalis niya yung ating kasalanan away from us.
Tignan ninyo ang pagkakasulat sa may Bible. Isaiah 53 verse 5. He was pierced for our transgressions. Kasalanan natin, sa kanya, siya ang pinarusahan. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him. And by his scourgings, we are healed. And kaya nga si Jesus, biner niya yung ating mga kasalanan. Siya yung sin bearer. Siya yung scapegoat. Binuhat niya yung ating kasalanan outside the city. Si Jesus Christ literally, inilabas siya ng city doon sa may Golgotha. Napansin niyo yun? Para i-fulfill sa actual event yung trabaho ng scapegoat. Away from the community, ipinako siya outside the city, si Jesus Christ. At ganun-ganun yung sinabi sa may Psalms 103. Verse 10, He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great His loving kindness toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us. Talagang inalis talaga ng Panginoon away from us. That is the power of the blood of Christ. Amen po ba? Yan yung pinagtrabahuan ni Christ sa cross. Total remission of sin. Isa yan sa mga mahalagang trabaho, functions, legal function ng dugo ni Jesus. Remission of sin. The complete cancellation of the guilt and penalty of wrongdoing. A total removal of sin. Yan po yung implication ng scapegoat. God wiping away all moral debt we have in God. Amen? So ngayon, kaya nga sa may Bible, paulit-ulit na binabanggit yung salitang remission of sin. For this is my blood in the New Covenant, New Testament, which is shed for many, for the remissions of sin. Magkaiba yung functions ng dalawa, hindi po ba? Yung isa, sinetel yung puot ng Diyos, yung justice na dinidemand ng justice ng Panginoon, yung isang kambing ay para dalhin sa malayo yung kasalanan ng kanyang bayan. Two different functions, legal function ng dugo ni Kristo. Kaya nga nung si Peter ay nag-preach noon sa may Book of Acts, repent and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. Nang sa ganon, matanggap ninyo yung gift of the Holy Spirit. And in Hebrew, binanggit uli, according to the law, almost all are purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no remission. Yan yung kahalaga yung dugo ng Panginoong Yesus. Hindi lamang sinetel yung puot ng Diyos. Talagang complete removal. Away from us yung ating kasalanan. Masaya po ba kayo doon, mga kapatid? Ang galing ng Panginoon. Ang galing talaga ng Panginoon. Amazing. So, kaya nga magkaiba,
magkaiba yung function ng dalawang kambing. Yung isa was meant for atonement. Tatagas yung dugo. Itong isa, sa Old Testament ito hindi tumagas ang dugo. Nag-vanish sa wilderness para lang dalhin ang purpose, dalhin sa malayo yung kasalanan. Pero kay Christ parehas ang niya. Parehas yun na sinettle ni Christ sa cross. Parehas. Yung isa, yung atonement, for covering. Yung kasalanan, kinover. Pero nandun pa rin yung kasalanan, naka-cover lang. Nakita niyo yung, yung pagkakaiba ng dalawa. Pero yung idea ng remission, total talagang wipe out yung kasalanan. Magkaiba. Yung atonement, kinakailangan ulit-ulitin pa, taon-taon, kasi nga hindi naman talaga nakapag-aalis ng kasalanan ng dugo ng hayop. Pero yung ginawa ni Christ, na remission for sin, once and for all, namatay siya rito, na-solve niya itong yung nire-require ng atonement, na-meet niya rin yung requirement ng remission of sin. So si Christ, He was covering the sins of Israel once, all at once. Minsanan lamang, sinettle niya yon, once and for all. Para tayo ay ma-dismiss sa lahat ng legal charge against us. Kaya nga sinabi sa may part ng New Covenant, ang salitang ito sa Hebrews 10:17. I will remember their sins no more. Yan ang effect ng remission of sin. Hindi na muling alalahanin ng Diyos yung ating mga pagsalangsang na nagawa laban sa Kanya. Kung alam natin ito, mga kapatid, kung ito naintindihan mo to, at kapag dumating yung time na ang dyablo ay dumating sa buhay mo at lilituhin ka niya, hindi makasalanan ka pa, kita mo, kakasala ka pa rin. Pag hindi mo alam yan, mapaglalangan ka dyan ni Satan. Diyan ngayon siya papasok, lilituhin ka niya, ididisib ka niya, hanggang sa ikaw ay ma-discourage. Kaya mahalaga na alam natin yung mga katotohanan ito. Tatandaan ninyo, si God, ito ay mga legal functions ito. Legal action na ginawa ni Christ. I will remember your sins no more. At kinakailangan alam nating tayuan ito sa ating pananampalataya. Kung talagang ikaw ay born again. Amen. Pang-apat na effect ng blood ni Christ, kaya nga tinatawag na precious, ay yung salitang cleansing. Alam nyo mga kapatid, kasi ang kasalanan, alam natin, nagpaparumihan sa atin . Di ba? Ang kasalanan parang karumihan yan. Kaya nga ang tawag sa may Bible dyan, lalo na sa Old Testament, defilement, profanity. Dinidumihan niya yung ating pagkatao. Kaya isa sa mga functions ng dugo ni Kristo, panglinis. Lilinisin niya tayo. Kaya nga, doon sabi nga ni David sa may Psalms 51, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Kasi ganun ang nature ng kasalanan, para siyang dumi. Iba't iba, Iba't iba yung idea. Pero iisa lang naman siya, Pero iba't iba yung in-accomplish ni Christ. Yung mga katotohanan ito, nakakalat ito sa scriptures from Old to New Testament. Pero yung effect ni Christ, kinover niya ang lahat ng iyon. Deliverance from the wrath of God, atonement, remission of sin, and this time cleansing. Alam niyo ba yung ginamit nga dyan sa Greek word, yung original niyan, ay yung idea nung cleansing ay yung ginagamit sa medical term nung panahong iyon, na pagagalingin yung infectious disease. Yun yung ginamit na
word, na Greek word, original Greek word, sa cleansing. Sa Hebrews, how much more the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience. Ganun katindi yung cleansing na ginawa ng Panginoon. Hindi lamang yung kasalanan natin ng ating kaluluwa, even your conscience. At yan kasi yung ginagamit lalo ni Satan, yung conscience natin eh. Cleanse your conscience from dead works that we may serve the living God. And such were some of you, but you were washed. Nakita niyo yung word na ginagamit, no? Wash. Ibig sabihin cleansing. But you were sanctified. But you were justified in the name of Jesus Christ and in the Spirit of our God. Sa Old Testament, papaano ito na i-present itong cleansing? Nakita natin ito sa mga statement ni Ezekiel, chapter 36. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your filthiness and from all your idols, and I will cleanse you. And the rest, alam niyo, binigyan yung bagong spirit, bagong espiritu, upang makalakad sa Panginoon. Pero the idea of cleansing is there. Isa yan sa mga inaccomplish ng dugo ni Kristo. Nilinis tayo sa lahat na nagpaparumi sa atin. Sa lahat ng karumihan na pinagagawa natin sa buhay. Marami tayong mga karumihan. Actually, ang sexual immorality, isa yan sa mga karumihan eh. Yung ating involvement sa mga pagan practices, defilement yan. Ganyan tinitingnan ng Bible yan. Pero ang effect ng dugo ni Kristo, nilinis tayo sa lahat ng defilement natin. At sinabi rin sa Hebrews 10, verse 22, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our heart sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So ganun ipinipresent yung dugo ng Panginoong Yesus. Cleansing our guilt-stricken conscience. Kaya minsan yung mga Kristiyano, pag hindi niya alam ito, sabi niya, ayoko nang dumalo ng church kasi hindi na ako worthy. Ayoko munang mag-serve, ayoko munang mag-song lead, ayoko munang magpagamit sa church kasi hindi ako worthy, nakagawa siya ng kasalanan. Di ba? Pati sa harapan ng Diyos, hindi ka na makaharap kasi akala mo, yung nagawa mong kasalanan, forever na i-reject ka ng Panginoon. Ang Diyos nag-provide siya ng repentance. Kaya nga ang repentance is another gift yan ng Panginoon. You repent and you renounce your sin. Confess your sins before Him. Ang pangako sa may 1 John, lilinisin ka sa lahat ng iyong karumihan. Mahirap ba yon? Ang nakakatakot, yung unconfessed sin. Yung hindi mo inaamin sa harapan ng Diyos yung kasalanan mo. Kaya nga rito, sinabi nga sa may Hebrews 10, nilinis ka ng Panginoon, thoroughly. Nilinis ka ng Panginoon. Kaya lumapit ka sa trono ng Diyos with full assurance of faith. Tatandaan ninyo, malaking factor yan. Pag hindi nyo alam itong mga ginawa ng Panginoong Yesus, na ito ay supposedly para sa atin, pag hindi mo alam ito, paglalalangan ka ng dyablo. Sa Old Testament, matapos may offer yung sin offering sa Day of Atonement, matapos may offer ito sa
sa temple, kukunin yung buong kasi dugo lang naman ang ni-require doon sa 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 sacrifice yung dugo lang. Pero yung buong katawan ng bull at ng goat ay dadalhin outside the city at susunugin. Hindi siya doon susunugin sa may altar na, kasi merong altar sa loob ng tabernacle Hindi doon susunugin, outside the city. Isa rin yan sa pagpapakita na si Christ ay ipinako outside the city. Another representation ng ginawa ni Christ. Another legal aspect ng dugo ni Jesus, yung nabanggit kanina na justification. Alam nyo ba mga kapatid, ang justification? Ang justification ay legal word. Legal term ito. Terminology ito na ginagamit sa korte ng langit. Yung justification. Sa Tagalog, pagpapawalang sala. O sa legal court natin dito, acquittal. Pero sa heavenly legal term, justification. Ang ibig sabihin ay dinideclare ng Panginoon na tayo ay righteous. We are declared righteous before God. Si God nag-render sa atin ng verdict no, not guilty. Yan ang ibig sabihin ng justification. Na-pronounce ng Panginoon yung kanyang final verdict na hindi na ito po pwedeng i-relitigate. Alam nyo, may napanood nga ako na case sa minsan sa mga panonood ko sa mga legal concerns, legal matters. Merong isang merong napagbintangan yung isang artista na ni-rape niya yung babae. Pero yung babae na yon, girlfriend talaga ng artista. Kaya lang, pinagkwartahan siya ng relatives na pinalabas na finorce siya ni rape. Nung una, yung babae, dinay niya na ni-rape siya. Kaya lang, napag-ano sa loob ng pamilya na idiin nyo yung artista. Ngayon, ang nangyari, so naidiin nga yung artista, hanggang sa ang case dumating na sa Supreme Court. Kapag palang Supreme Court ay nagbigay na siya ng ultimate justice, hindi na po pwedeng i-relitigate yun. May verdict na yung Supreme Court Doon ko nalaman yun na meron silang term, di ko na ma-recall. Ano yung term na ginamit. Kaya nung bandang huli, yung babae, nirecant niya yung accusations niya sa boyfriend niyang artista. Pero it's too late na, hindi na po pwedeng habulin sa korte kasi may final verdict na yung Supreme Court. May term sila, nakalimutan ko Napanood ko yun sa mga legal na usapin sa TV. So, ganun yung effect ng ginawa ng Panginoon sa atin, yung justification. Nawalan na ng ground si Satan for accusations against us kasi ang verdict ng Diyos is final. Amen. Masaya po ba tayo doon? Ano nyo, pag hindi natin alam ito, ay tuwang-tuwa si Satan. Makakapag-operate siya sa atin, hindi niya, ignorante itong Kristiyano na ito. Hindi niya alam yung kanyang mga legal rights sa harapan ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi nga sa may 2 Corinthians 5:21, God made Him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become righteousness of God in Him. Isipin nyo, dineclare tayong righteous. That is a final verdict ng Panginoon. Dineclare tayong righteous. Righteous na tayo. Bagamat nagkakasala pa tayo. Di ba? Isn't it wonderful?
constitutionally righteous. Legally righteous. Yan po yung terminology ng Bible. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Much more then, having been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Okay. So, being justified as a gift of His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Another word, another legal aspect ng dugo ng Panginoong Yesus ay sanctification. Nakita nyo, no? Manifold eh. Pero iba't iba yung ano niya, iba't iba yung functions nito eh. Pero iisa yung ginawa ni Christ nung namatay sa may cross, lahat ito covered ito. Pero iba't iba yung mga idea na pinag-uusapan natin. Iba yung justification sa sanctification. Yung sanctification kasi pinabanal ka ng Diyos. Yan yung tinatawag na positional sanctification. Sinanctified ka na ni God, past tense. Pero makikita mo rin sa may Bible yung present tense. Being sanctified. At meron din yung future. Lahat ng iyan ay cover ng sanctification ng Panginoon. Ito yung foundational sanctification. Dineclare ka na ng Panginoon legally, holy, before Him. Especially nung ibinigay niya yung Holy Spirit sa atin na siyang sanctifier. Also, Jesus suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. And by that, we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Amen. And another verse from Hebrews chapter 10, verse 14. By a single offering, He has perfected for all time. Mga terminology ng Bible, ano? Perfected for all time. Pero kung titignan mo yung sarili mo, no? Hindi pa ako perfect. Pero sa harapan ng Diyos, you are declared perfect eh. Di ba? You are declared perfect once and for all eh, no? For all time. And yet, huwag kayo mako-confuse sa statement ng Diyos na be perfect as your heavenly Father is perfect. Kaya nga ito ay merong past, future, and past, ano yan eh? Past, present, and future. Implication ng lahat ng ito. For the kingdom of heaven is a present reality as well as future realization. Tatanda, huwag po tayo malilito dyan. Another legal aspect ng ginawa ni Christ ay redemption. Ito, maganda ito. Sabi doon sa may Revelation chapter 5. They sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain. And with your blood, you purchased men for God. Binili mo another idea. Nung inoffer ni Christ ang kanyang sarili, nung tumaga sa kanyang dugo, yung dugo niya, binili pala tayo nun. Nakita niyo, manifold, napaka-manifold talaga ng wisdom ng Panginoon. In different aspect, pero lahat ng ito is reality. With your blood, you purchase men for God. From every tribe, language, and people and nation. Another verse is from Corinthians 6:20. You have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Isipin nyo, no? Kaya madalas kong sabihin na twice tayong pagmamay-ari ng Diyos.
Twice. Una, ginawa ka niya eh. Pagmamayari ka ng Diyos kasi siya yung gumawa sa'yo. Galing ka sa Kanya. Kaso nagkasala tayo. Ibinenta natin ang sarili natin sa kasalanan. Tinubos tayo ng Panginoon. Binili tayo ng Diyos. Kanino? Kanino tayo binili ng Panginoong Yesus? Kay Satan? No. Wala namang si Satan sa atin. Binili tayo for God. Why? Tatandaan po natin, before, nung tayo wala pa sa Panginoon, ano ang ating kalagayan? We were enemies of God. We are people living in darkness. Ang tawag sa atin sa Ephesians 2, sons of disobedience. And what? Children of wrath. Iyan tayo. Tayo yung mga tao na destined na for destruction. And yet, ano ang ginawa ng Panginoong Yesus? Binili tayo doon sa kalagayan na tayo ay madedestroy na. Binili niya tayo ng dugo para maibalik tayo sa Diyos. Amen? He paid. Ang kaligtasan na offered sa atin ay libre. Pero ang mahal ng ibinayad. Kaya huwag niyo sasayangin yung kaligtasan na yan. Ang mahal ng pinangbayad ng Panginoon, dugo niya. The precious blood of the Lamb. So yung idea ng redemption? Ang idea ng redemption is also called as rescued or ransom, di ba? Pag sinabi mong ransom, kayo nakakabalita kayo sa balita ng ransom eh. Pag sinabing ransom, may ibinayad para makuha ka, para kang prisoner, magbabayad sila ng ransom para mabili ka, parang gano'n, no? Yung idea ng merong ibinayad, may purchase price to set the prisoner. Yun po yung idea ng redemption. So tayo, binili tayo ng Panginoong Yesus ng kanyang dugo na napakamahal, no? It was a great cost upang tayo ay maibalik sa Panginoon. From children of wrath, maging children of God tayo. So nagkaroon ng tinatawag na legal ownership. Naging pagmamay-ari na umuli tayo ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa atin na hindi yung tayo ay niligtas ng Panginoon, hindi yung para bang, okay, binayaran ko ang iyong mga offenses and then inopen niya yung dorsal, then bahala ka na sa may buhay mo. Hindi gano'n ang ginawa ni Christ eh. Hindi po ba? Hindi gano'n ang ginawa niya. Kung hindi, tayo ay ibinalik. Matapos tayong palayain sa prison cell ng ating kasalanan, ibinalik tayo sa Diyos. Naging pagmamay-ari na muli tayo ng ating Panginoong Yesus dahil sa kanyang dugo. Legally purchased out of the kingdom of darkness by the precious blood of the Lamb. Okay. So, another verse ng redemption. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished on us in all wisdom and insight. And in Acts chapter 20, verse 28, ang sabi niya sa mga namumuno sa iglesia, keep watch over yourselves and all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. No? Para i-remind yung mga namumuno sa church, hindi nyo pagmamay-ari ang congregation. May-ari niyan. Sino ang may-ari? Si Christ yung bumili sa atin. So yung mga overseers, sila ay chine-shepherd lamang niya ang congregation. Pero wala kaming pagmamay-ari. Okay? We cannot claim
anything from you kasi hindi naman kami nagmamay-ari sa inyo, kung hindi ang Panginoong Yesus. Okay. Another idea ng redemption ay yung sinabi sa may Galatians chapter 3. Ito, this is very important mga kapatid, no? Kasi pag hindi natin alam itong katotohanan ito, diyan ngayon papasok yung enemy para i-deceive tayo. Ano ang sabi ng Galatians 3:13? Pakibasa nga po mga kapatid. So, ang pinag-uusapan naman, ibang idea naman, curse. Yung sumpa. Alam natin mga kapatid, paano pumasok ang sumpa, hindi po ba? Nung nagkasala ang tao, sa Genesis pa lang, nag-start na yung sumpa eh. Kung bakit ang gulo-gulo ng ating buhay ngayon, bakit ang gulo-gulo ng ating society? Because of the curse. Bakit ang tao may karamdaman? Bakit ang tao may digmaan? It is because of the curse. Pumasok yan as a result of sin. Ngayon, sa Deuteronomy, inilista ng Panginoon yung lahat ng curses of the law. Na kapag na-break mo ang law, ito ay mga curses na darating sa'yo. Ang dami nun. Nabasa nyo na ba yung Deuteronomy 28? Yan ang isang problema. Paano mo ngayon malalaman yung mga legal claims natin as a Christians? Kung hindi mo alam yung mga curses ng law. How could you appreciate the blessings of Christ if you do not know kung saan ka hinango ng Panginoong Yesus? Yan isang problema sa atin, yung ignorance natin eh. Ang born again dapat nagbabasa ng Bible yan, alam niya ang Bible niya. Amen? Sa Deuteronomy at saka Leviticus 26, nakalist ang curses ng law. Na once na break mo ang law, etong mga curses na to, darating ito sa buhay mo. Iba't ibang klase, nakita natin yon. Ano yung makikita nyo sa mga curses? Kahirapan, sicknesses, mental torment, war, chaos, family breakdown. Ang dami, lahat. Kahirapan, andun lahat yun eh. Confusion, insanity, lahat yun, nakalista lahat yun sa may curses ng law. Lahat tayo lawbreakers. Kasi ang kasalanan natin is lawlessness. Amen po ba? Sa kabilang banda, listahan ng mga curses, sa kabilang banda, listahan ng mga blessings. Nakalista naman doon yung mga blessings. Ang problema, how can you claim yung mga blessings na yon, lahat tayo lawbreakers? Nakita nyo? Walang pagkakataon na maklaim mo isa man sa mga blessings na nabanggit doon sa Deuteronomy 28 o Leviticus 26. Kasi lahat tayo lawbreakers eh. And that's why Christ came. Yan ang implication ng dugo ni Jesus. Siya yung namatay, yung dugo niya, tinubos tayo para ma-redeem tayo sa curse. Sa curse ng law. Isa yan sa mga purpose kung bakit kanya binili. Para makalaya ka sa power ng curse na naipronounce ng Diyos sa lahat ng lawbreakers. Hanggang doon lang ba? Hindi. Si Jesus Christ lang yung the only blessed one. Siya lang ang naka-obey lang lahat ng law ng Panginoon perfectly. Kaya siya lang yung may legal claims sa blessings. Si Jesus Christ lang. At ngayon, ito ngayon yung beautiful aspect ng gospel. Through Him, through our faith in Him, our union with Him, si Christ, yung blessings niya, nag-flow sa atin. Hindi lamang na pinakawalan tayo sa mga curses, yung blessings nag-flow. Twofold po yan mga kapatid eh. Masaya po ba kayo doon? Wonderful. Amazing. Kaya nga, sa may Bible, si Christ yung ating inheritance. Si Christ yung He is all you need. He is your treasure.
He is your portion. Kasi nasa Kanya lahat ng blessing. Siya lang ang may karapatan sa blessing ng Diyos. And if you are united with Him, lahat ng blessings na yon will be yours. Kaya nga yung pambungad na statement ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1, yung every spiritual blessings in the heavenly places is available through Christ. Amen. Ngayon, napakahaba ko pa. Tutuloy natin sa susunod. Pero ang dami nating pag-aralan, ano? Iba't ibang idea ito, mga kapatid. Iba yung remission of sin, iba yung atonement, iba yung deliverance from judgment of God, iba yung justification, iba yung sanctification, iba't iba. Ibang idea din yung redemption, iba yung idea yung curse, iba't iba. Pero lahat ng ito ay na-accomplish in one single act sa crucifixion ng Panginoong Yesus. Yung pagdaloy ng kanyang dugo, ang laki ng impact. Kaya dapat ang Kristiyano alam niya ito. Alam niya mga katotohanan ito. Upang alam niya kung paano siya tatayo sa pananampalataya. At huwag siyang mapag-aalangan ng dyablo. Tatandaan ninyo, pag hindi nyo alam ang mga ito, si Satan ay nagkakaroon ng pagkakataon to operate in your life. Magtatanim siya ng confusion, fear, doubt. If you are ignorant sa mga inaccomplish ni Christ sa cross. Amen? Kaya nga minsan, naririnig nyo sa mga preacher yung salitang, the complete works of Christ, the finished work of Christ on the cross. Kasi napakarami. Napakarami nung inaccomplish niya doon sa may cross na yun. At lahat ng iyon ay available para sa mga anak niya. Masaya po ba kayo? Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let us pray. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong banal na pangalan. Luwalatiin ka, O Diyos, sa lahat ng iyong katotohanan. Kahanga-hanga, O Lord, yung mga inaccomplish mo sa cross, yung single act na ginawa mo, Panginoon, ang daming katotohanang nakapaloob doon, Panginoon. Lahat ng mga benefits na yon ay ipinagkaloob mo sa lahat ng iyong mga hinirang. Tunay nga, O Lord, na we do not deserve anything sa mga bagay na amin na nabanggit. Pero Lord, salamat po. Sapagkat ito, Panginoon, ay declared sa langit. This is your final verdict. Ito na kami ngayon. Ito yung mga katotohanan, our legal standing in your presence. Tumatayo kami, Panginoon, sa victory ni Christ sa cross. Sapagkat kung sa aming ganang sarili, hindi namin kayang tumayo. Kaya nga, O Lord, pinagkalooban mo kami ng pananampalataya upang sa pamamagitan ng pananampalataya, tatayuan namin yung lahat ng katotohanan ito. Sapagkat ito ang inaccomplish ni Christ sa cross. Purihin ka, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila. Sapagkat karapat dapat ka na tumanggap ng lahat ng pagsamba, kapangyarihan, karunungan. Sa iyo ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen.